Oh, damn! Napatingala si Terence sa kisame nang dahan-dahan nitong maramdaman ang init ng loob ng bibig niya. Pagdating nila sa condo unit nito, ay nagumpisa na agad itong maghubad at manghalik. Alam na ni Yumi ang nais gawin ng binata. Kahit nagugutom na siya, mas pinili pa rin niyang pagbigyan ito dahil nag-iinit na rin ang kanyang buong katawan. Ang init ng bibig mo, baby girl, kaya nababaliw ako sa'yo. Ungol pa ni Terence habang tinitignan siya nito ng may punong pagnanasa sa mga magaganda nitong mga mata. Marahan rin itong nasasabunutan ang kanyang buhok. Nakaluhod siya sa harap nito habang nakatayo ito. She's giving him pleasure that he deserves. Alam niyang namiss nito ang bibig niya. Noong nasa Boracay pa sila, ay inamin nito sa kanya na paborito nito ang ginagawa niya ngayon. Natawa pa nga siya noon dahil dinaan lang nito sa biro ang pag-amin nito na mahilig itong magpa-blow out. Flashback. Blow out mo ako palagi. Ang sarap eh. Naaalala niyang sabi ni Terence sa kanya noong nasa Boracay pa sila. Nakahiga ito sa kama habang kayakap siya. Magkatabi sila sa mga oras na iyon dahil kakatapos lang nila sa kanilang yummy moment. Anong blowout? Hingal pang tanong niya bago siya nagsumiksik sa katawan ni Terence. Yung ginawa mo kanina? May pilyong ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Anong ginawa ko? Clueless niyang tanong. Damn baby, makakalimutin ka na? Natatawang tanong ni Terence bago nito halikan ang tuktok ng ulo niya. Tumingala siya upang salubungin ang tingin nito. Ano ba kasing blowout, Terence? Nagtatakang tanong niya. When you're kissing of me. Nakangiting sagot ni Terence sa kanya. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi. Yun ba? Nahihiya siya dahil ngayon lang naman niya sinubukan ang ganoon. Hindi nga niya alam kung anong espiritu ng kalandian ang dumapo sa kanya para magawa iyon. Nababasa niya lang iyon at napapanood noon. Hindi naman siya ignorante upang hindi malaman ang ganoong bagay. Ang sarap. Isa pa nga. Pabiro niyang pinalo ang dibdib ni Renz. Mamaya na, hinihingal pa nga ako eh. Napapangiti niyang sagot kay Renz. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Dito lang pala kita matatagpuan sa Boracay. Sana noon pa ako nagbakasyon dito. Ha? Wala. Sabi ko ang ganda ng girlfriend ko. Ang sarap pa. Napailing na lang si Yumi habang kapwa sila magkayakap ni Renz. End of flashback. Oh, Terence. Walang kasing sarap ang naramdaman ni Yumi nang sabay silang labasan na dalawa. Katulad noon, hindi pa natatapos ang round na iyon. Nagsisimula pa lang ito. Mahilig talagang labasan si Terence sa umpisa at magpapatuloy pa iyon hanggang sa 3 bisis. Saan ka galing? Kunot noong tanong ng mami ni Yumi pagkapasok pa lang niya sa kanilang bahay. Nag-aakusa ang tingin na ipinupukol sa kanya ng kanyang ina. Napansin kasi nito na bago at mamahalin ang damit ang suot-suot niya. Hindi rin siya nakapagpaalam sa mga ito na makikitulog siya sa ibang bahay. Sa sobrang enjoy niyang makasama si Terence buong araw kahapon,
ay nakalimutan na niyang may pamilya siyang mag-aalala sa kanya. Nasanay kasi siya sa Boracay noon. Sa tuwing kasama niya ang binata ay para bang nasa ibang mundo siya. Sa mundo kung saan sila lamang dalawa. Nais niya tuloy batukan ang kanyang sarili nang makalimutan niyang mag-text o tumawag man lang sa kanyang ate Fiona o sa kanyang magulang. Sa dating classmate ko po ma, nagkatuwaan kami kagabi kaya nalasing na po kami at hindi na nakauwi. Doon na kami natulog sa bahay nila. Pagsisinungaling niya habang nakayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga naghihinalang mata ng kanyang ina. Seryoso pa rin itong nakatingin sa kanya. Hindi ka man lang nag-text o tumawag? Pinag-alala mo kami. Ibahin mo ang Pilipinas sa Japan Yumi. Delikado sa bansang to kaysa doon sa Japan. Kung nagagawa mo sa Japan ang pag-overnight kung saan-saan, aba, huwag mong gagawin rito dahil ikakapahamak mo yan. Naputol ang paninirmo ng kanyang mami sa kanya nang biglang sumulpot sa likuran nito ang ate Fiona niya. Inakbayan nito ang mami niya. Tama na yan tita, malaki na po yan si Yumi, binibibi niyo pa. Kaya na po niyang alagaan ang sarili niya. Tignan niyo, nakauwi naman siya ng sefo. Sus, kaya tumitigas ang ulo ng kapatid mo kasi kinukonsinti mo Fiona. Napanguwi ang ate niya. Hindi naman sa ganoon tita, halina kayo, lumalamig na ang ulam. Pag-iiba ng ate Fiona niya sa usapan upang hindi na siya pagalitan ng mami niya. Kumindat pa sa kanya ang ate Fiona niya bago nito inalalayan papasok ng kanilang bahay ang mami niya. Napalunok siya nang maalala niya kung sino ang lalaking kasama niya buong magdamag. Ito lang naman ang lalaking nakatakdang pakasalan ng ate niya. Bigla siyang sinundot ng kanyang konsensya. Buong gabi silang nagtalik ni Terence. Para nga itong uhaw na uhaw sa kanya at ganoon rin siya. Tila hindi sila nagsasawa sa pakikipaghalikan sa isa't isa buong magdamag. Ngayon lang siya tila tinatablan ng kanyang konsensya. Napayoko na lang siya at mas lalong hindi niya kinakayang tumingin sa mga mata ng ate Fiona niya. Pasimple siyang lumingon sa kanyang likuran. Natatanaw niya pa ang kutsi ni Terence. Ibang kutsi ang ginamit nito sa paghatid sa kanya. Tintid iyon kaya't walang makakakilala sa kutsi nito. Bago pa nga siya pababain nito sa kutsi nito, ay pinabaonan pa siya nito ng isang mapusok na halik. Nakokonsensya siya, ngunit tila hindi na niya kayang pigilan ang sarili niyang damdamin. Iha, Yumi, ikaw na ba iyan? Aba muntik na kitang hindi makilala, dalagang dalaga ka na. Muli siyang napalingon sa loob ng kanilang bahay nang lapitan siya ng kanyang tiyahin. Tiya! Inabot niya agad ang kamay nito upang magmano siya. Kaawaan ka ng Diyos, ang ganda-ganda mo, ang kinis-kinis ng bulat mo, marahil maganda ang klima doon sa Japan ano? Ngumiti lang siya sa mga papuri ng kanyang tiyahin. Niyakap pa siya nito ng mahigpit. Salamat po tiya. Napakaganda mo iha. Ikaw, kailan ka ba ikakasal? Nabyo mo ba iyong puging binata na nakatira rito sa bahay nyo? Iyong singkit. Kagabi pa kasi iyo nag-aalala sa iyo eh. Simula pa nang dumating kami kagabi. Mukhang nag-aalala na siya sa iyo. Nag-aabang siya sa pag-uwi mo hanggang kaninang madaling araw. Kaya siguro hanggang ngayon tulog pa iyon. Napalunok siya. Si Yoshi ba ang tinutukoy ng tiyahin niya? Hinintay siya nito. Hindi ko po nobyo si Yoshi tiya. Kaibigan ko lang po siya. Ganoon ba? Bakit ang sabi ng mama mo? Mamanugangin niya raw iyong binatang iyon? Napakagwapo at napaka-gentleman pa. Kapag ayaw mo sa kanya, ipakilala mo na lang sa pinsan mo ha.
Tia, Yumi, hali kayo mag-almusal na tayo. Mamaya na kayo magtsikahan. Lumalamig na ang lugaw. Tawag sa kanila ng ate Fiona niya. Ay sige, namiss ko lang kakwentuhan itong magandang pamangkin ko. Inakbayan siya ng kanyang tiyahin bago sila sabay na lumakad papunta sa kusina. Naroon na ang parents niya at ate Fiona niya. Naroon na rin ang tiyuhin at dalawang pinsan niya. Nagbigay galang siya sa kanyang tiyuhin at nakipagyakapan naman sa kanya ang mga pinsan niya. Pagkatapos nilang magkamustahan, ay nag-umpisa na silang kumain ng almusal. Kahit busog pa siya, ay pinilit na lang niyang kumain pa rin ng lugaw kahit kaunti lang. Kumain na kasi siya ng breakfast kanina. Pinagluto siya ni Terence ng sausage, itlog at garlic rice. Sabay silang nag-almusal kanina at sabay rin silang naligo. As usual, pagkatapos nilang maligo ni Terence, ay muli siyang inangkin ito. Punong-puno ulit iyon ng katas nito ang sinapupunan niya. Masyadong mainit ang kanilang mga dugo sa tuwing magkasama sila. Normal na yatang kumukulo ang katawan niya sa tuwing kasama niya ito. Yumi, lumilipad na naman ang isip mo. Tinatanong ka ng tiyahin mo kung ano iyang nasa liig mo. Ho? Agad siyang napahawak sa liig niya. Nakatingin na pala sa kanya ang mga ito. Seryoso ang mukha ng kanyang mga magulang, pati na rin ang ate Fiona niya. Oo nga Yumi, chikinini ba iyan? Kunot noong tanong naman ng ate Fiona niya. Napatayo ang daddy niya. Hindi siya makapagsalita dahil hindi siya agad makapag-isip ng maayos. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso, lalo na't lumapit pa sa kanyang kinauupuan ng daddy niya. Napakaseryoso ng mukha nito habang nakatingin sa liig niya. Napalunok siya nang makita niya ang pag-igting ng mga panga nito. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Yuminira. May kasama ba kayong mga lalaki kagabi? Sinong Herodes ang sumipsip ng liig mo? Ho? Pakiramdam niya ay nanlamig ang buong katawan niya. Bakit wala siyang maapuhap na salita upang magpalusot? Parang nalabas na mula sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Nanlalamig na rin ang mga kamay niya. Sinong lalaki ang sumipsip niyang liig mo? Allergy lang po. May nainom ako kagabi na nag-trigger sa allergies ko. Ano po bang sinasabi niyo dyan? Nagkakanda utal-utal niyang palusot. Mabuti na lang at alam ng mga ito na meron siyang matinding allergies noong bata pa siya. Pantalin talaga ang balat niya at palaging namumula agad sa tuwing meron siyang nakakain na hindi pwede sa kanya. Medyo kumalma naman ang seryosong mukha ng kanyang daddy. Allergy lang pala eh. Akala ko Yumi may kasama ka ng lalaki kagabi. Boses ng ate Fiona niya ang bumasag sa katahimikan nilang lahat. Napabuntong hininga naman ang daddy niya bago tinapik ang balikat niya. Sorry anak, hindi ka kasi umuwi kagabi. Pasensya ka na kung pinag-isipan kita ng masama. Masyado kasing namumula ang liig mo. Bumalik ba ang allergies mo? May gamot ka na bang ininom? Napalitan ng pag-aalala ang kaninang galit na emosyon ng kanyang daddy. Imbis na makahinga siya ng maayos, ay mas lalo lamang siyang nakokonsensya. Aakyat na po muna ako sa kwarto ko. Opo, nakainom na po ako ng gamot. Tumayo na siya at nagmadali siyang umalis sa hapagkainan. Napabuntong hininga na lamang ang mga ito habang nakatingin sa pag-walkout niya. Ikaw kasi malisyosa ka. Inis na bulong ng daddy niya sa kanyang mami nang makaakyat na siya sa kanyang kwarto. Kayo kasi daddy at tita, masyado niyong hinihigpitan si Yumi. Dalaga na ho iyan eh.
Hayaan nyo siyang mag-enjoy rito sa Pilipinas. Alam nyo namang panay-trabaho lang ang inatupag niya sa Japan. Ano naman ho kung may kasama siyang lalaki kagabi? Nasa tamang edad naman po siya. Ayan, ayan mindset mo kaya nabuntis ka ng maaga eh. Naputol ang pagsasalita ni Fiona nang pingutin ang tinga nito ng kanilang daddy. Aray ko daddy! Natatawa na lang ang tiyahin nila at mga pinsan sa mga ito. Samantalang isinarado agad ni Yumi ang pinto ng kanyang kwarto. Dumiretso siya sa banyo upang maghilamos ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang binasa ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kinakain agad siya ng kanyang konsensya sa pakikipagrelasyon sa fiancé ng kapatid niya. Kakayanin ba niya? Ngayon pa lang ay nahihirapan na siya. Napatingin siya sa salamin sa tapat ng lababo kung saan siya naghilamos. Napakagatlabi siya upang pigilan ng kanyang sarili na mapahikbi. Masama bang maging sobrang saya? Masama ba? Maging sobrang saya sa piling ng lalaking mahal niya? Bakit pakiramdam niya? Tinatalikuran niya ang kanyang pamilya. Hindi ba pwedeng maging masaya lang siya? Anong gagawin niya kung sakaling malaman ng pamilya niya ang munting lihim nilang dalawa ni Terence? Mapapatawad pa kaya siya ng mga ito? Mahal ko siya. Patawarin niyo sana ako. Mahinang sambit niya bago siya tahimik na umiyak sa loob ng banyo. Pagkatapos niyang ilabas ang bigat ng kanyang loob, ay nagpalit na siya ng kanyang damit. Pagkahiga niya sa kanyang malambot na kama, ay doon pa lang niya naramdaman ang kapaguran niya kagabi. Pinagod siya ng gusto ni Terence. Halos hindi siya tinantanan ng binata. Hayok na hayok ito sa kanya at ganoon rin naman siya. Halos nahalikan na niya rin ang bawat parte ng katawan nito. Tinignan muna niya ang kanyang cellphone. Mayroon siyang 10 text messages mula kay Terence at 20 missed calls. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Mukhang namimiss na agad siya nito. Nagpasya siyang tawagan nito. Wala pang 5 segundo ay sinagot na agad nito ang tawag niya. Baby, akala ko hindi ka natatawag eh. Mukhang pinagalitan ka ng mama mo. Ayos ka lang ba? Tama nga ang hinala niya. Natanaw ni Terence kanina kung paano siya sermonan ng kanyang mami. Sa tansya niya kasi, mula sa direksyon ng kotse ni Terence kanina, sa tapat ng gate nila, ay makikita talaga nito ang paninirmon ng mami niya. Napagalitan ako dahil nakalimutan kong magpaalam sa kanila. Nag-aalala lang sila sa akin. Ganon ba? Are you okay now? Oo, ayos lang ako. Napagalitan lang rin ako dahil sa mga iniwan mong bakas sa liig ko. Bakit mo naman kasi pinagsisip-sip tong liig ko? Vampira ka ba? Narinig niyang natawa ito sa kabilang linya. Sorry, namula ba? Lagyan mo ng ointment, baby. Nagtataka tuloy ang daddy ko. Sorry, hindi ko nasisip-sipin sa susunod. I will just lick it. Hindi naman ako nagbibiro. Mahinang sambit niya. Saglit itong hindi sumagot sa kabilang linya. Mukhang naramdaman nito na medyo cold ang tono ng boses niya. Why do I have this feeling na malungkot ka? What happened, baby? Nag-aalalang tanong ni Terence sa kanya. Siya naman ang natagalan sa pagsagot. Hindi ko yata kaya to. Nakukonsensya ako, Terence. Oh God, please no. Wala kang dapat ikakonsensya, baby. Hindi ko naman tunay na kasintahan ng ate Fiona mo. Wala kaming relasyon at hindi namin mahal ang isa't isa. Wala kang sinisirang relasyon, baby. Huwag ka makonsensya, please. Hindi siya kumibo. Be with me. Huwag kang magpatalo sa konsensya, please.
Ngayon pa lang nakukonsensya na ako, Terence. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata nila, lalo na sa mata ng ate ko. Yes, I know it's hard. Mahirap ang pagdadaanan natin. But please, don't let your emotion eat you, baby. Alisin mo sa isip mo na may relasyon kami ng ate Fiona mo. Bukas, ipapagawa ko na ang DNA testing para maayos na natin ang lahat. Just hold on, please. Nakagat niya ang ibabang labi niya upang pigilan ng mapahikbi. Okay, I will.